Welcome to Alpha Serye. Tuklasin ang mga kwento ng buhay at pag-ibig na puno ng kilig at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment para sa mas marami pang kwento. Habang kumakanta si Isabel sa isang church activity, ay may isang dalawang pares na mga mata ang nakatutok sa kanya. At sa hindi inaasahan ay nagtama ang paningin nila. Si Isabel ay kasalukuyang nag-aaral ng koleyo sa kursong komersyo sa isang probinsya. Sa edad na 19 ay wala pa siyang nobyo at ang tanging pag-aaral lamang talaga ang inaatupag niya. Bukod kasi sa napaka-istrikto ng parents niya, ay wala naman talaga siyang matipuhan sa mga manliligaw. Ngunit sa araw na ito, ay pakiramdam niya ay may kakaibang hindi niya mawari sa mga mata ng lalaking kanina pa nakatingin sa kanya. Isabel, sasabay ka ba sa amin mamaya pauwi? Tanong ng kaibigan niyang si Marga. Marga, hindi na muna ako makakasabay at dederecho pa ako sa palengke. May pinapabili kasi si inay. Oh, sige. Mag-iingat ka ha. Uwi ka pa nito. Habang naglalakad si Isabel papuntang palengke, ay hindi niya namalayan na may isang pinagbalatan pala ng saging sa harapan niya. Malakas siyang sumigaw kasabay ng paglagapak niya sa daan. Aray ko po! Napangiwing saad ng dalaga habang hinihimas niya ang kanyang balakang. Miss, okay ka lang ba? Tarantang tanong ng isang matipunong lalaki. Mukha ba akong okay? Hindi maipintang sagot ni Isabel sa estrangherong lalaki na ngayon ay umaalalay sa kanya para umupo sa bakanting upuan. Huwag mo kasi akong titigan, miss, para hindi ka nadudulas sa daan. Pabirong saad ng binata. Kapal na mukha mo, mister! Pagalit na wika naman ni Isabel sa kanya. Hindi na umimik si Jacob dahil alam niyang naiinis na ito sa kanya. Isa pa ay mukhang nasaktan nga talaga ito ng gusto sa pagkadulas niya kanina. Sorry, miss. Gusto lang naman kitang patawanin. Kaso mukhang nasaktan ka nga talaga. Mahinang banggit ng binata. By the way, ako nga pala si Jacob. Jacob Villanueva. Nakatira lang pala ako dun sa kabilang barangay. Sabay abot ng kamay niya sa dalaga. Nag-alangan man si Isabel na tanggapin niya ang kamay ni Jacob, ay tinanggap na rin niya ito dahil sa pagtulong din ito sa kanya kanina. Isabel Mendoza, alangan na sabi naman ng dalaga, sabay abot din ng kamay niya para makipagkamay sa kanya. Salamat pala. Bulong nito. Parang ngayon lang kita nakita dito. Saka bago ka lang ba sa church? Kasi kanina lang kita nakita doon. Oo. Bago lang pala ako dito. Pero teka, nakita mo ba ako kanina sa simbahan? Napakamot na tanong ni Jacob. Si Jacob ay nasa 20 anyos na at kumukuha naman ng kursong mechanical engineering. Bago lang si Jacob sa kanilang lugar at ngayon lang din siya naging aktibo sa church dahil noon ay bihira lang talaga siyang magawi doon. Pero habang nasa simbahan siya kanina, ay hindi niya maiwasang mapatingin sa babae ngayon lang niya nakita at hinangaan. Gusto mo bang ihatid na lang kita pauwi? Naku po, huwag na. At sobrang strikto ng mga magulang ko. Ayaw nilang magpaligaw ako kung kani-kanino. Grabe naman ang parents mo. Hindi naman ako manliligaw. Ihatid lang naman kita. Sorry talaga ha, pero hindi talaga pwede at malalagot ako sa mga magulang ko. Ayaw nilang nag-entertain ako ng kung sino-sinong lalaki. I understand. O sige, mag-ingat ka na lang sa pag-uwi mo ha. Uwi ka naman ni Jacob sa kanya. Hindi na nga pinilit pa ni Jacob si Isabel para maihatid. Kaya nagsimula na silang maghiwalay ng daan pauwi sa kani-kanilang tahanan. Hindi ko man lang nakuha ang cellphone number niya. Sana makita ko pa siya ulit. Bulong ng binata sa sarili habang pauwi sa kanila.
Samantala, pauwi ang dalaga sa kanila nang biglang makasalubong niya ang pinsan niyang si Adele. Aba, pinsan, sino yung kasama mo kanina sa palengke? Malisyosong tanong ni Adele. Ha? Sino? Pabalik namang tanong ni Isabel dito. Pinsan, paalala ko lang sa'yo ha. Bawal ka pang makipagligawan kung kani-kanino. Dahil kilala mo naman sila tiya at tiyo kung paano magalit. Nako, tumigil ka ha. Payo ni Adele sa kanya. Hindi na umimik si Isabel dahil alam naman na niya ang sasabihin nito. Paulit-ulit, nanre-remind ng mga ito ang tungkol sa pagbo-boyfriend niya. Alam naman ni Isabel ang kasunduan nila ng magulang niya at hindi niya ito nakakalimutan. Kinabukasan, maaga pa lang ay nag-aabang na si Isabel ng bus papuntang universidad niya. At hindi naman bago sa kanya ang bus na laging punuan kapag ganitong weekdays. Medyo masakit pa ang kanang bahagi ng balakang at puwetan niya dahil sa pagkadulas kahapon. Nakasakay naman din agad siya at mabuti na lang nakaupo siya kahit napunuan na. Kuya, bayad ko po. Mahinang sambit ng dalaga, sabay abot ng bayad sa konduktor. Nako, miss, bayad ka na. Nakangiting wika naman ng konduktor. Nagulat at nagtataka naman si Isabel kaya agad na tinanong ang konduktor. Ho? Sinong nagbayad para sa akin, kuya? Nagtatakang tanong ng dalaga. Ay no. Sabay nguso nito sa lalaking nasa upuan sa gawing likuran ng bus. Laking gulat ng dalaga na ang tinutukoy nito ay si Jacob. Kumakaway pa ang binata sa kanya at nakangiti na parang wala ng bukas. Biglang namula naman si Isabel sa ginawa ng binata. Ano ba tong lalaking to? Papansin na naman sa akin. As if gusto ko siya. Bulong niya sa sarili. Kahit naiinis ay gumanti ng pilit ng ngiti ang dalaga, tanda ng pasasalamat niya dito. Wala nang nagawa ang dalaga hanggang tumigil ang bus at bumaba siya. Magkaiba sila ng universidad na pinapasukan, kaya naunang bumaba si Isabel sa kanya. Ngunit biglang baba din ni Jacob at hinabol siya. Miss. Hindi pa tapos ang sasabihin ni Jacob ay sinungitan na siya agad ni Isabel. Pwede ba, kuya? Tigilan mo ng pagpapapansin sa akin. Dahil wala kang mapapala sa akin. Singhal niya sa binata. Ikaw naman, gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo. Nahihiyang sagot naman ni Jacob. Ang kulit mo, kuya. Sabi nang hindi pwede. Hindi porket tinulungan mo ako nung isang araw, pwede mo na akong maging kaibigan. Please, Miss Isabel. Pagsusuma mo ni Jacob dito. Habang nagkakatitigan sila, ay nakita ni Isabel ang pagsusumamo sa mukha ng binata. At sa hindi niya maunawaan, biglang naawa siya dito. Sige na. Pero hanggang kaibigan lang ang maituturing ko sa'yo. At hanggang doon lang yon. Masayang tumango naman ang binata sa kanyang narinig. Natamaan talaga siya kay Isabel simula pa nang una niya itong makita sa simbahan. Sige, aalis na ako at malilate na ako. Saad ng dalaga sa kanya na ginantihan naman niya ng isang kaway. Habang naglalakad si Jacob ay masayang masaya siya dahil finally magkaibigan na sila ni Isabel. Sana tuloy-tuloy na akong mapansin ni Miss Ganda. Bulong pa nito sa sarili. Simula noon, araw-araw nagkakasabay sila sa bus. Laging tiyempo na nasa likuran si Jacob tuwing sumasakay si Isabel ng bus papuntang universidad. Ay naku, nananadya talaga tong lalaking to na sabayan ako sa bus. Tapos, siya palaging nagbabayad ng pamasahe ko. Papansin talaga. Inis na bulong ni Isabel sa sarili. Isabel! Friend! Sasabay na ako pa uwi sa'yo kasi maagang natapos ng klase ko ngayon. Humihingal na habol ni Marga kay Isabel. Okay, sige. Para naman may kasama ako at kakwentuhan sa bus. Nakangiting sagot naman ito sa kanya. Sa labas ng universidad
ay may isang lalaking naghihintay at matyagang nakatayo habang hawak ang isang palumpon ng bulaklak. Tapos na ang klase ni Isabel at labasan niya na. Sana matuwa siya sa bulaklak na ibibigay ko sa kanya. Bulong ni Jacob sa sarili. Sa paglabas nila Isabel at Marga, ay laking gulat ng dalaga at nasa labas ng campus nila si Jacob. Nakangiting lumapit agad ito sa dalaga at ibinigay ang bulaklak. Hi, Miss Isabel. Kanina ba kita hinihintay? Saad ng binata. Anong ginagawa mo dito? Gulat namang tanong ni Isabel. Friend, sino siya? Manliligaw mo ba or boyfriend? Tuksong singit naman ni Marga. Hindi ko siya manliligaw at lalong-lalong hindi ko siya boyfriend. Malakas na singhal ni Isabel. Teka lang, huwag ka naman magalit. Dinalaw lang naman kita eh. Saka gusto ko lang namang makita ka. Pwede ba, Jacob? Huwag mo naman akong sundan hanggang dito. Wala akong sakit para dalawin mo. Pasungit na sambitla ni Isabel. Sus, friend! Huwag mo naman sungitan tong si Mr. Pogi. Sige ka, aagawin ko yan sa'yo. Pabirong saad naman ni Marga. Patawa ka, friend. Wala akong pakialam kung gusto mo siyang agawin dahil hindi ko naman siya boyfriend. Sige na, Jacob. Alis na kami ng kaibigan ko, ha? Pagpasensyahan mo na lang ang masungit kong kaibigan. Nakangiting saad ni Marga sa binata. Nagpaalam na nga ang magkaibigan kay Jacob at umalis na sila. Naiwan namang malungkot si Jacob dahil sa pinakitang kasungitan ng dalaga sa kanya. Hindi ako susuko sa'yo, Miss Isabel. Palihim na isip ng binata sa sarili bago siya tuluyang umalis sa labas ng campus. Samantala, sa loob ng tahanan ng pamilyang Mendoza ay maririnig mo ang kwentuhan at kulitan ng pamilya habang naghahandaan ng pagkain sa pagkainan. Lagi silang kumakain ng magkakasabay kaya naman hinihintay nila si Isabel. Mano po, Nay, mano po, Tay. Magalang na bati ni Isabel sa mga magulang pagka-uwi. Kaawaan ka ng Diyos. Sabay na wika naman ng magulang niya. Anak, magbihis ka na at kakain na tayo. Wika ng nanay niya. Sige po, inay. Sandali lang po. Mahinang sagot naman ng dalaga. Habang kumakain ang pamilya niya, ay biglang tinanong siya ng tatay niya. Oh, anak, kumusta ang pag-aaral mo? Baka naman may naniligaw na sa'yo at baka nga may boyfriend ka na nang hindi namin alam. Wika ng kanyang ama. Tandaan mo, ikaw ang panganay sa inyong magkakapatid. Gusto namin na makapagtapos ka muna bago ka makipagnobyo. At saka anak, pinapaalala ko sa iyo huwag kung kani-kanino ka lang papatol at makikipagnobyo. Piliin mo ang makakapagbigay sa iyo ng magandang buhay. Mahabang saad ng ama. Dahil sa narinig ni Isabel, ay lalo siyang nagkaroon ng determinasyon na huwag makipagnobyo. Ayokong biguin ng pamilya ko, lalo na si Itay. Bulong ng dalaga sa sarili. Araw ng linggo, masayang nagtungo sa simbahan si Isabel. At dahil miyembro siya ng choir doon, ay kabilang siya sa mga mangunguna sa pag-awit. Habang kumakanta siya, ay may dalawang lalaking nagsisikuan sa upuan at nagbubulungan. Pare, ang ganda talaga ng nakaputing bestida. Wika ng isang lalaking si Glenn. Pare, sino ba tinutukoy mo? Si Isabel ba? Mahinang tanong naman ni Marky kay Glenn. Oo pare, gusto ko siyang makilala at ligawan. Walang prenong saad ni Glenn sa kaibigan. Ano? Seryoso ka ba pare? Naku, may the best win na lang sa atin pare kasi balak ko rin ligawan siya. Wika naman ni Marky sa kanya. Oo ba? Walang samaan ng loob ba? Saad naman ni Glenn dito. Walang problema pare, sports to, ano ka ba? Wika naman ni Marky. Nagsimulang manligaw nga ang magkaibigan kay Isabel
At kahit pa halos itaboy at sungitan ang mga ito ng dalaga, ay parang walang gustong sumuko sa kanila. Lingid sa kaalaman ng dalawa, ay may isang lalaking handang gawin din ang lahat para kay Isabel. At siya ay walang iba kundi si Jacob. Porsigido si Jacob sa babaeng mahal niya, kaya gagawin niya ang lahat para kay Isabel. Lagi siyang dumadalo sa simbahan para lang makita si Isabel, hanggang sa napapansin niyang tatlo silang magkakaribal sa dalaga. Hindi nagsasawang sabayan ni Jacob si Isabel sa pagpasok at laging tiyempo silang nagkakasabay sa bus. Hanggang sa nalaman ng mga magulang ng dalaga ang panliligaw ng tatlo. Isabel! Isabel! Gumising ka nga dyan at may itatanong kami sa'yo. Uwi ka ng nanay nito. Pupungas-pungas pa siyang bumangon at halos hindi maimulat ang mga mata. Nay, ano po ba yun? Sabado po ngayon at walang pasok. 5:00 pa lang po ng umaga. Sad ni Isabel, sabay tingin sa kanilang orasan. Ano itong nababalitaan namin na tatlo-tatlo ang manliligaw mo? Patanong ng nanay niya. Nay, wala ho yun. Mga kaibigan ko lang po sila. Wala po akong sinasagot sa kanila. Isabel, pinapaalalahanan kita anak. Kilala ko ang mga lalaking yon at kung taga saan sila. Wala silang magandang idudulot sa'yo. At saka, wala man lang kaming nagustuhan sa tatlong yun para sa'yo. Mukhang mga walang pangarap sa buhay. Nanatili naman na walang imik ang tatay niya at nakikinig lamang sa upuan nila. Oho, inay, itay, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo bibiguin. Sige na, matulog ka na lang ulit. Huwag mong kakalimutan ang mga bilin namin sa'yo. Pahabol ng nanay niya. Agad naman siyang bumalik sa kwarto niya. Lunes, habang nasa universidad si Isabel at abala sa pagmamemorize, ay biglang tumunog ang cellphone niya. Miss Ganda, hihintayin kita mamaya sa labas ng campus mo. May sasabihin ako sa'yo. Text message ni Jacob sa kanya. Biglang kinabahan ang dalaga sa nakita niya. Paano nalaman ni Jacob ang numero niya? Jacob, tatapatin na kita. Ayaw sa'yo ng mga magulang ko. Please lang, huwag mo na akong guluhin. Saka paano mo nalaman ang numero ko? Reply nito sa kanya. Pag mahal mo, gagawa ka ng paraan. Saka hindi naman sila ang liligawan ko. Pilosopong sagot naman ni Jacob sa kanya. Basta tigilan mo na lang ako. Wika naman ni Isabel. Hindi na ulit nag-reply si Jacob, kaya hinayaan na lang ito ng dalaga. At bumalik muli sa pag-aaral. Naisip niyang baka titigilan na siya ng binata pagkatapos ng sinabi niya. Kinagabihan sa bahay nila Isabel ay makikita ang dalawang manliligaw niya na sina Marky at Glenn. Kakaupo pa lang ng mga ito ay biglang nagsalita ang tatay niya. Mga iho, tatapatin ko na kayo Ayaw ko nagpaparigaw ang anak ko. Lalo na at hindi pa siya tapos sa pag-aaral. Naku tito, huwag po kayong mag-alala. Mayaman naman po ang daddy ko. Kaya hindi magugutom sa akin si Isabel kung ako man ang piliin niya. Mayabang na sagot ni Glenn sa ama ng dalaga. Aba, at mayabang ang isang to. Inis namang nagsalita ang tatay ng dalaga. Huwag mo ako niyayabangan dito, hambog. Mayaman sa utang ka mong sabihin mo. Hindi patulong sa sugal ang daddy mo, kaya't naubos ang kayamanan niyo. Galit namang tanong ng tatay ni Isabel. Namula ang mukha ni Glenn, kaya biglang tumayo ito at nagpaalam. Sumunod na tumayo naman si Marky, na noon ay natakot sa tatay ni Isabel. Itay, bakit ho naman ganun? Marahang tanong ng dalaga. Aba, gusto mo bang habulin ng dalawang kumag na yon? At parang gusto mo rin sila. Isabel anak, hanggat hindi ka pa nakakatapos ng pag-aaral, walang nobyo. Maliwanag ba? Marahang tumango ang dalaga. Pakiramdam niya ay wala na siyang sariling desisyon sa buhay.
Lahat sila ang nasusunod. Parang wala na siyang karapatang mag-decide sa sariling buhay niya. Kahit na nasa tamang edad na siya, ay hindi pa rin pwedeng magnobyo. Unti-unting pakiramdam niya ay para siyang nasa bilangguan at siya ay nasasakal. Matapos ang gabing iyon ay hindi na nagparamdam pa sina Glenn at Marky. Natakot sila at higit sa lahat napahiya sila sa tatay ni Isabel. Nagkikita pa rin sila sa simbahan pero umiiwas na ang mga ito sa kanya at tanging si Jacob na lang ang naiwan at matyagang nanliligaw. Hindi nagbago si Jacob sa dalaga at patuloy na nagbibigay ng bulaklak sa labas ng campus o di kaya sasamahan si Isabel sa kahit saang lakad nito. Hindi ka ba nagsasawa sa akin? Lagi ka kasing nakabuntot sa akin. Takang tanong ng dalaga kay Jacob. Never ako magsasawa sa'yo, Isabel. Kahit iharap mo pa ako sa tatay mo. Pabirong sagot naman ng binata. Loko ka. Kita mo sila Marky at Glenn? Sumuko na sila sa akin. Kasi wala naman talaga kayong mapapala sa akin eh. Saka napaka-strict talaga ng mga magulang ko. Minsan nga, nakakasakal na nga sila. Pero wala eh. Magulang ko sila. Iniisip ko na lang na mas alam nila ang makakabuti sa akin. Sabay tingin nito sa binata. Isabel, iba ako. Hindi ako susuko sa'yo. Kahit na ipagtulakan mo pa ako. Mahal na nga kita eh. Nakayo kong saad ni Jacob. Jacob, please tumigil ka. Baka magsisi ka lang na ako ang pinili mong mahalin. Bakit ako magsisisi sa taong mahal ko? Sige, ikaw bahala. Basta, winarningan na kita ha. Hindi mo kilala ang parents ko. Eh di, magpapakilala ako. Pelosa pong sagot niya. Kinagabihan, sa hindi inaasahan, ay may bisita si Isabel sa kanilang bahay. Kakababa pa lang niya sa tricycle nang makita niya agad si Jacob. Anong ginagawa mo dito sa labas? Patanong ni Isabel kay Jacob dahil naabutan niya itong naghihintay sa labas ng bahay nila. Isabel, ikaw talagang sinadya ko at ang mga magulang mo. Magsasalita pa sana sa Isabel nang biglang dumating ang tatay niya. Dahil sa takot, agad na pinapaalis na Isabel ang binata. Ngunit naabutan ng tatay niya ito at sa hindi inaasahan ay nagalit ito sa kanya. Ano't, ang kulit mo talagang babae ka. Sigaw ng tatay niya sa kanya. Hinarap niya si Jacob at pinahiya ng harap-harapan. Ikaw, kung sino ka man, tigilan mong anak ko dahil hindi ka na gusto para sa kanya. Pasigaw na sabi ng tatay niya. Pero sir, malinis pong intensyon ko sa anak niyo. Pagsusumamo ni Jacob. Ayoko sa'yo. Ang kulit mo. Oras na malaman ko na kinukulit mo pa ang anak ko, makikita mo. Puno ng pagbabanta na sabi ng tatay niya. Sir, mahal ko pong anak niyo. Biglang sumingit naman si Isabel at sinabing umalis na ito. Umalis ka na, Jacob, please. Baka masaktan ka ng tatay ko. Nagpaalam naman ang binata at agad na umalis dito. Akala ni Isabel ay yun na ang huling pagkikita nila ni Jacob dahil napahiya na siya sa mismong tatay niya. Ngunit nagkamali siya dahil isang araw. Isabel, para sa'yo. Sabay abot na naman ng isang palumpon ng bulaklak. Jacob, bakit ba ayaw mong tumigil? Kala ko tumigil ka na pagkatapos ng nangyari sa inyo ni tatay. Hindi ba sabi ko sa'yo, hindi ako titigil dahil mahal na kita, Isabel. Bigyan mo lang ako ng chance mahalin ka. Please, hindi ako natatakot sa tatay mo o kahit sino pa yan dahil walang mahalaga sa akin ngayon kundi ikaw. Biglang hindi maramdaman ni Isabel kung matutuwa ba siya o magagalit kay Jacob sa kakulitan nito sa kanya. Alam niyang walang patutunguhan ito, kaya nag-aalangan siya dito.
Naputol ang pag-iisip niya nang narinig niyang magsalitang muli si Jacob. Pwede ba kitang yayain sa isang kainan? Malapit lang dito. Jacob, baka may makakita at isumbong ako sa mga magulang ko. Miss Ganda, gusto lang naman kitang makasama kumain sa labas. Please? Nagsusumamong nakatitig si Jacob dito. Hindi ko maipapangako, Jacob. Sa Sabado, Isabel, please, after ng class natin, pwede ba tayong lumabas? Promise, saglit lang talaga tayo. Sa huli ay napapayag naman niya ang dalaga. Sumama nga ito sa kanya at lingid sa kaalaman ng binata ay napasaya niya si Isabel at nahihiya lang aminin. Nakauwi ang dalaga sa bahay nila ng gabing iyon na puno ng kasiyahan sa puso niya. At parang unti-unti ay nagkakaroon na ng puwang sa puso niya si Jacob. Sa sobrang pagmamahal ni Jacob sa dalaga ay pinaramdam niya dito kung gaano niya ito kamahal. Hindi lang sa bus sila nagkakasabay kundi maging sa oras minsan ng lunch. Laging gumagawa ng paraan si Jacob na magkaroon siya ng oras para sa dalaga. Kahit halos ipagtabuyan siya ng ama nito sa bahay nila, ay walang alinlangan na pinuntahan niya si Isabel para lang dalawin. At isang gabi, kahit na malakas ang ulan at nabasa siya, ay wala siyang pakialam. Basta ang importante ay masilayan niya ang pinakamamahal niyang si Isabel. Kahit na inaapoy man siya ng lagnat, hindi pinalagpas ng binata ito, basta lang makita niya ang dalaga. Lahat ng yon ay nakita ni Isabel. Siya lamang ang natatanging nagpakita sa kanya ng pagmamahal na walang pag-aalinlangan. Lahat ng efforts, oras at panahon na ginugol ni Jacob sa kanya ang nagbigay ng daan para mahalin niya din ang binata. At hindi niya iyon maamin kahit sa sarili niya. Hanggang sa isang araw ay nagchat sa kanya si Jacob at sinabing magkita daw sila sa isang mall at may mahalagang sasabihin sa kanya. Jacob, bakit gusto mo ako makita? Isabel, gusto ko lang sanang magpaalam sa'yo ng personal. Halos 1 taon na rin akong nanliligaw sa'yo. At hindi ko alam kung may patutunguhan pa to. Basta, mahal kita Isabel. Pero baka kasi, lumipat na ako sa Olongapo sa susunod na buwan. Ha? Pero bakit ka lilipat? Anong gagawin mo doon? Paano ang pag-aaral mo? Malapit ka nang matapos. Magta-transfer na lang ako o baka tumigil na muna ako sa pag-aaral. Gusto ko lang naman malaman sa'yo kung may pag-asa ba ako sa'yo. Kasi ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Sa'yo lang talaga ako natamaan ng todo. Pero kung ayaw mo talaga sa akin, hindi ko na ipipilit ang sarili ko. Kaya mas mabuting umalis na lang ako. Hindi. Hindi. I mean, huwag kang umalis, Jacob. Dahil mamimiss kita. Gulat na nabigkas ng dalaga sa kanya. Napalingon naman si Jacob sa kanya at tinanong niya ito. Mahal mo rin ba ako, Isabel? Lakas loob niyang tanong dito. Oo, Jacob. Pero natatakot ako sa maaaring mangyari sa ating dalawa. Alam mo naman ng mga magulang ko. Pero mahal na rin kita, Jacob. At hindi ko yun maamin sa sarili ko. Shh! Importante. Mahal natin ang isa't isa. Sa araw na ito ay naging opisyal na magkasintahan ang dalawa. At bilang patunay na nobyo niya na ito, nagpalitan sila ng relo bilang tanda ng pagkakatali nila sa isa't isa. Pero dahil bawal itong malaman ng iba, ay nanatiling sekreto ang kanilang relasyon hanggang makatapos ng kolehiyo si Isabel. Wala pang 1 linggo simula nang magkasintahan sila ni Jacob ay nagkaroon agad ng problema. Habang nasa simbahan si Isabel kasama ang pinsan nitong si Adele, ay nakita niya ang suot-suot nitong relo. Hindi pamilyar sa kanya, kaya agad na tinanong niya ito. Pinsan, nasan yung relo mo? Bakit parang hindi mo ata suot ngayon? Nasa bahay lang. Sus, baka nasa nobyo mo. Patuksong saad ni Adele.
Hindi na siya muling sumagot pa at alam niyang hindi siya nito titigilan para kulitin. Ngunit nagsumbong pala siya sa nanay niya na kapatid ng tatay niya at nakarating nga ito sa mga magulang niya. Isabel! Asan ka? Isabel! Lumabas ka dyan sa kwarto mo! Ngayon din! Malalakas na katok ang maririnig mo sa pintuan na kaagad nagpagising sa dalaga. Sobrang galit ang makikita mo sa mukha ng tatay niya. Tay, bakit po? Nagtatakang tanong ni Isabel sa kanya. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Isabel mula sa kanyang ama. Umiiyak na siya na nagtanong. Bakit po, Itay? Ano pong nagawa kong kasalanan? Nagtatanong ka ba? Kailan mo pa kami niloloko ng nanay mo? Kailan mo pa tinatago sa amin? Na nobyo mo pala ang lalaking yon? Sumagot ka! Kailan pa? Nanginginig namang tanong ng tatay niya sa kanya. Tay, mahal ko po si Jacob at isa siyang mabuting tao. Pues, layuan mo ang lalaking yon at hiwalayin mo siya. Ora mismo. Hindi ko kaya, Tay. Umiiyak pa rin sagot ng dalaga. Sasagot pa sana ang ama niya nang biglang sinapu niya ang kaliwang dibdib niya. Tanda na parang inaatake siya. Lando, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng nanay ni Isabel na si Aling Claring. Nag-aalala na rin si Isabel at ang dalawa pa niyang kapatid na sina Marta at Clarissa. Tay! Sabay-sabay nilang nilapitan ang ama nila. Marta, magmadali ka! Tumawag ka ng tulong sa labas! Sigaw ng nanay niya. Dinala sa ospital si Mang Lando at nagkaroon ng mild stroke pero mabuti at naagapan kaya hindi ganun kalala. Pero makikita mong punong-puno ng pagsisisi si Isabel sa sarili. Dahil sa kanya ay muntik nang mapahamak ang tatay niya. Kinagabihan, hindi makatulog si Isabel sa kakaisip niya sa sitwasyon nila ni Jacob. Kailangan kong tapusin ang relasyon namin ni Jacob. Kailangan kong sundin sila nanay at tatay. Pero mahal ko si Jacob. Umiiyak na nag-iisip si Isabel. Diyos ko, anong gagawin ko? Tulungan mo po ako kung anong gagawin ko. Si Jacob o ang mga magulang ko. Nagsusumamong panalangin ni Isabel. Sa pagpasok ni Isabel sa universidad, bigla niyang tinawagan si Jacob at sinabing magkita sila sa dati nilang tambayan. Pagkarating ni Jacob sa tagpuan nila, Jacob, ayoko na! Diretsyong saad ni Isabel. Nagtataka naman si Jacob sa biglang sinabi nito. Anong sinasabi mo? Dahil sa pagiging pasaway ko kay tatay, muntik na siyang maula sa amin. Pero Isabel, mahal kita at alam kong mahal mo rin ako. Ipagtanggol mo naman ako. Huwag mo nga hayaang magkahiwalay tayo ng ganun-ganun na lang. Please. Jacob, hindi mo ba naiintindihan? Hindi ako masaya na dahil sa akin may napapahamak. At ako, ay intindihan mo ba yung nararamdaman ko? Ikaw lang ang natatanging minahal ko ng ganito, Isabel. Tapos ngayon, gusto mo kong iwan. Umiiyak niyang saad sa dalaga. Dahil sa nakita niyang iyak na Jacob, ay biglang naawa si Isabel sa kanya. At hindi rin niya kayang saktan ang puso ni Jacob. Kaya napagpasyahan niya na huwag na lang din itong hiwalayan. Nagpatuloy ang lihim na relasyon ng dalawa at walang kaalam-alam ang pamilya ni Isabel tungkol dito. Subalit, sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nakita sila ng pinsan niyang si Adele sa isang restaurant at dali-dali ay nagsumbong ito sa mga magulang ni Isabel. Magkabila ang sampal ang iginawad ng nanay niya sa kanya pagka-uwi niya. Hindi mo na talaga kami ginagalang, Isabel! Saad ng nanay niya, halos sobrang panggigilan siya dahil sa tindi ng galit. Tahimik lamang ang ama nila na nakaupo lang sa isang sulok. Ngunit maya-maya pa ay biglang tumayo ito at kinuha ang isang sinturong malapad at inihambalos kay Isabel. Ilang ulit din siyang pinalo habang umiiyak na si Isabel at ang dalawang kapatid nito.
Nang akmang ipapalo kay Isabel ang ulo ng malapad na sinturon, ay biglang tumakbo ang dalawa niyang kapatid upang ito ay pigilan. Tay, huwag po! Tama na po yan! Huwag niyo pong saktan si ate! Umiiyak na sabi ng dalawa niyang kapatid. Umalis kayo dyan! At walang utang na loob ang ate nyo! Hindi niya kami pinapakinggan! Galit na saad ng kanilang ama. Ngunit dahil sa pakiusap ng dalawa pa niyang kapatid, ay tumigil na rin ang kanilang ama sa pagpalo. Mamili ka, Isabel. Kung ipagpapatuloy mo yung relasyon niyo ng lalaking yun, ay mas mabuti pa. Tumigil ka na lang sa pag-aaral. Huwag naman po, itay. Pero pangako, hihiwalayan ko na siya. Umiiyak na sabi ng dalaga. Sa gabing iyon ay nakatulog ang dalaga na umiiyak at masakit ang katawan dahil sa parusang natanggap. Dahil sa kagustuhan ni Isabel na makapagtapos ng pag-aaral, ay napagpasyahan niyang sabihin kay Jacob na mag-ingat na sila sa relasyon nila at huwag masyadong magkita hanggang sa makagraduate si Isabel dahil ilang buwan na lang ay gagraduate na rin siya sa koleyo. Samantala, si Jacob ay natapos na rin sa koleyo at nagsimulang magtrabaho sa Manila. Halos nagtiis silang hindi magkita ng ilang buwan hanggang makapagtapos si Isabel sa koleyo. Makalipas ang mga buwan. Congratulations, anak! Congratulations, anak! Masayang bati ng kanyang mga magulang. Salamat po, tay, nay! Masayang tugon naman ni Isabel sa mga ito. Salamat at hindi mo kami binigo ng nanay mo. Masayang masaya kami at nakapagtapos ka ng koleyo. Sana sa mga susunod pa ay patuloy mo kaming bigyan ng dahilan para ipagmalaki ka. Uwi ka ng tatay niya. Salamat din po tay sa walang sawang pagtaguyod sa amin ng mga kapatid ko. Asahan niyo po na sa lalong madaling panahon, makakahanap ako kaagad ng trabaho. Kasama ng mga ito ang dalawa pa niyang kapatid at masaya silang nagdiwang sa pagtatapos niya sa koleyo bilang isang cum laude. Umuwi at nagkita naman ng palihim sina Jacob at Isabel para mag-celebrate din ng pagtatapos ng dalaga. Mahal kong Isabel, kaunting tiis na lang at makakapag-ipon na ako ng pampakasal natin. Masayang bungad sa kanya ni Jacob. Biglang nalungkot si Isabel dahil hindi pa siya nakakatulong sa pamilya niya at kailangan niyang makakita agad ng trabaho gaya ng pinangako niya sa kanyang mga magulang. At sinabi naman niya iyon kay Jacob. Naunawaan naman iyon ng binata. Lumipas pa ang mga araw, ay nanatiling matatag ang relasyon ng dalawa kahit papalihim ito. Nagtatrabaho na si Isabel sa isang bangko na malapit sa kanilang bayan. Samantalang si Jacob naman ay sa Maynila nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya ng mga sasakyan bilang mechanical engineer. Hanggang sa isang gabi, pagka-uwi ni Isabel sa kanilang bahay, ay napansin niyang may isang magarang sasakyan na nakaparada sa kanilang bahay at halatang mayaman ang may-ari nito. Pagkapasok ni Isabel, ay nadatnan niyang may kausap ang ama nito na isang gwapong lalaki at matipuno, pero halatang may edad na ito. Oh, anak, andyan ka na pala. Masayang salubong ng tatay niya. Mano ho, tay? Wika niyang nagtatanong ang mga mata. Anak, siya pala si Vladimir Valle, isang kilalang businessman dito sa ating lalawigan. Anak siya ng kumpare ko. Pagpapakilala ng kanyang ama sa kanya. Nice meeting you, beautiful lady. Biglang singit naman ni Vladimir sa kanila. Hi. Sige ho, tay. Pasok lang po ako sa kwarto ko. Sige anak, magpahinga ka muna at may pinag-uusapan lang kami ni Vladimir. Mariing sambit ng tatay niya. Naiwan nga si Vladimir at tatay niyang nag-uusap at maya-maya pa ay nagpaalam na rin ang kanilang bisita at saka umalis na. Kinabukasan, pagpasok ni Isabel sa opisina nila ay sari-saring bulaklak at mga regalo ang bumungad sa kanya. Nagtataka man ay agad niyang binasa kung kanino galing ang mga bulaklak.
Sa isip niya ay galing kay Jacob ang lahat ng to. Ngunit nadismaya siya nung nalaman niyang galing kay Vladimir ang mga iyon. Bakit siya nagbibigay ng mga bulaklak at nag-iimbita pa ng dinner date? Kakabakabang tanong niya sa sarili. Tama nga ang kutob ni Isabel. Balak ireto ng tatay niya si Vladimir sa kanya. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, heto na nga at nag-aabang na si Vladimir upang sunduin siya para sa isang dinner date. Kahit nalabag sa kanyang kalooban ay pinagbigyan niya ang lalaki dahil sa pakiusap ng mga magulang niya sa kanya. Ayaw niyang saktan si Jacob ngunit kilala niya ang ugali ng mga magulang niya. Isabel, you are such a beautiful woman. Hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili ko para ligawan. Since hindi na rin iba si Mang Lando sa pamilya namin. Diretsong saad ni Vladimir. Mayaman ang pamilya ni Vladimir, pero alam ni Isabel na si Jacob lang ang nasa puso niya. At nahihirapan na naman siya sa sitwasyon nila ni Jacob dahil alam niyang na kay Vladimir ang boto ng mga magulang niya. Lalo at hindi naman alam ng mga magulang niya ang tungkol sa kanilang relasyon ni Jacob dahil ang alam nila ay matagal na silang tapos. Salamat, Vladimir. Tipid na sagot ni Isabel. I want to marry you soon, Isabel. Medyo nagkakaedad na rin ako at gusto ko na rin magkaroon ng sariling pamilya. Kaya kakausapin ko na ang mga magulang mo tungkol sa kasal. Diretsyang saad ni Vladimir. Ang lokong to? Kasal agad ang sinasabi? Hindi naman siya ang nobyo ko. Inis na bulong ni Isabel sa sarili. Hindi na alam ng dalaga ang gagawin kahit na kanina pa siya hinatid ni Vladimir sa kanilang bahay. Iniisip niya kung paano at ano ang gagawin niya sa sitwasyong pinagdadaanan niya ngayon. Nakatulog siyang hindi nalutas ang problema niya. Kinabukasan, habang nasa opisina siya, tinawagan niya si Jacob at sinabing umuwi sa lalong madaling panahon dahil may pag-uusapan silang importante. Nagkita sila sa isang restaurant na malapit sa pinagtatrabahuan ni Isabel. Jacob, nirereto ako nila tatay kay Vladimir na anak ng kumpare niya at gusto niyang maikasal kami sa lalong madaling panahon. Ano? Bulalas na reaksyon ni Jacob sa kanya. Napagdesisyonan kong ipapakilala na kita sa kanila na boyfriend ko para hindi na nila ako ireto sa iba. Pero kilala mo sila. Paano kapag ayaw pa rin nila sa akin? Ano gagawin natin? Bahala na. Basta importante, malaman nilang nobyo kita. Ikaw ang mahal ko, Jacob. At sa'yo lang ako magpapakasal. At wala nang iba. Hindi natin alam kung anong kakahinatnan nito. Pero sige, pahig ako. Sa susunod na linggo ay papakilala mo na ako. Linggo ng gabi ay dumating nga si Jacob sa bahay nila. Laking gulat man ay hindi umimik ang mga magulang ni Isabel. Nay, Tay, si Jacob po pala. Nobyo ko ho. Mahinang sambit niya pero dinig pa rin na sabi niya. Anong kalokohan na naman to, Isabel? Malakas namang tanong ng kanilang ama. Anong sinasabi mong nobyo mo dyan, ha? Kala ko, matagal mo lang tinapos ang relasyon yung dalawa. Mahal na mahal ko po kayo, Nay, Tay. Lahat ng sinabi niyo, sinunod ko po. Sinikap ko pong makapagtapos at maghanap ng trabaho para makatulong, para hindi kayo biguin. Pero mahal ko rin si Jacob. Siya lang. Wala nang iba. Naibang ka na ba, Isabel? Palayasin mong lalaking yan. Ngayon din. Ano bang problema niyo sa akin? Mahal ko si Isabel at handa ko po siyang pakasalan. Hindi ikaw ang kausap ko. Tumigil ka na. Baka masaktan ka sa akin. Umalis ka na dito. Ngayon din. Baling ni Mang Lando kay Jacob. Hindi niyo po mapipigilan kung sino ang gusto ko pong mahalin. Sambit naman ni Isabel. Isang malakas na sampal naman ang natanggap niya mula sa kanyang ama. Napatigil ito na may luha na sa mga mata. Mahal? Ha?
Anong ipapakain sa'yo ng lalaking to? Kakarampot lang naman ang sinasahod niya sa pinagtatrabahuan niya. Tay, hindi po mayaman si Jacob, pero masipag siya at madiskarte. Alam ko pong magtatagumpay siya balang araw. Humihikbing sagot ni Isabel. Hindi ka mapapakain ng sipag lang na sinasabi mo. Si Vladimir ang bagay sa'yo dahil lahat kaya niyang maibigay sa'yo. Magbubuhay prinsesa ka sa kanya, anak, dahil mayaman siya. Mayaman ang pamilya nila. Kayamanan at pera lang ba ang mahalaga sa inyo, Tay? Hindi po ba mahalaga sa inyo ang kaligayahan ko? Hindi ko mahal si Vladimir. Si Jacob lang ang mahal ko. Sumasagot ka pa. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Isa kang suwail na anak. Hala, sige. Kung ipipilit mo yung gusto mo, ay lumayas ka sa pamamahay na to. At huwag ka nang babalik at magpapakita pa dito. Lando, huwag mo namang palayasin ang anak natin. Umiiyak namang sambit ni Aling Claring. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niyang gawin. Pero siguraduhin mo lang na hindi ka babalik dito at gagapang sa harapan namin ng nanay mo. Matatag na saad naman ni Mang Lando. Umiiyak na lumabas si Isabel habang hila-hila niya si Jacob. Sobrang sama ng loob niya sa mga magulang niya. Wala na siyang pakialam kung ano ang iisipin nila sa biglaang pag-alis niya dahil wala siyang ibang gustong gawin ngayon kundi umalis at takasan ang realidad at kasama ng pamilya niya. I'm sorry, Isabel. Dahil sa akin, nagkakagulo kayo ng pamilya mo. Malungkot na saad ni Jacob habang nakaupo sila sa isang parke at nakatingin sa kalangitan. Shh! Hindi mo kasalanan. Lalong hindi natin kasalanan na mahalin natin ang isa't isa. Mahal na mahal kita, Jacob. At kitang-kita ko ang mga efforts mo sa akin dati pa. At hindi mo ako sinukuan. Kaya hindi rin kita susukuan ngayon. Ayoko magpakasal sa isang taong hindi ko naman mahal. Maging mayaman pa yun. Mariing banggit ng dalaga. Napagkasunduan nilang dalawa na sumama si Isabel sa Maynila. Bahala na kung ano ang susunod na mangyayari. Ang importante ay magkasama silang dalawa upang sabayin harapin ang bukas. Sumama nga si Isabel kay Jacob sa Manila at tinakasan ang mundo sa probinsya. Walang mahalaga sa kanilang dalawa kundi ang magkasama. Pati ang trabaho ni Isabel ay iniwan niya nang walang paalam. Halos ilang buwan din ang tinagal niya sa Manila simula nung umalis sila. At dahil na rin magkasama na sila, ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan. 3 buwan na rin ang dinadala ni Isabel. Dahil sa nangyari, napagdesisyon na nilang umuwi sa probinsya para makausap ang mga magulang ni Isabel at ayusin ang lahat, pati na rin ang naiwan niyang trabaho doon. Naabutan sila ni Marta na nakababatang kapatid niya habang nagwawalis ito sa harap ng bahay nila. Marta, ikaw ba yan? Sabay yakap ni Isabel sa kapatid. Ate! Ate! Buti nakauwi ka na! Maluhaluhang sambit ni Marta. Magandang umaga. Sambit naman ni Jacob at binati din naman siya ni Marta. Oo, gusto ko sanang makausap sila nanay at tatay. Gusto ko humingi ng tawad sa kanila dahil sa ginawa ko. Saka ang dami kong naiwan dito nang walang paalam, kagaya ng trabaho ko. Teka, asan ba sila? Ate, nasa ospital sila nanay. Nagkasakit si tatay at hindi magandang kondisyon niya ngayon. Ano? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit wala man lang nagbalita sa akin? Hindi man lang kayo tumawag? Sunod-sunod na tanong ni Isabel na may halong pagkagulat sa nangyari. Ate, kasi pinipigilan kami ni tatay. Ayaw niyang sabihin kung anong nangyayari sa kanya. Masyadong masama pa rin ang loob niya sa'yo. Sa ospital ba dinala si tatay? Dali-daling nagtungo sila Isabel at Jacob sa ospital kung saan naroon ang kanyang ama. Halos lakad takbo ang ginawa ni Isabel para lang makita agad ang ama niya. Maya-maya pa ay nahanap nila ang kwarto kung saan nakahiga ang tatay niya.
Halos mahimatay si Isabel pagkakita sa kanyang ama na nakaratay sa higaan at halos hindi niya ito makilala sa sobrang kapayatan nito. May makikita ring machine na nakamonitor sa tatay niya dahil sa kondisyon niya. Tay! Patakbong sambit ni Isabel. Umiiyak na yumakap siya sa kanyang tatay. Anak, nagbalik ka! Umiiyak din si Aling Claring na lumapit sa kanya. Nanay, bakit hindi niyo sinabi sa akin kaagad ang nangyari kay tatay? Mariing sambit niya na may halong tampo. Anak, gustong gusto ko. Ilang beses naming sinubukan ng mga kapatid mong kontakin ka at banggitin ang mga nangyari sa pamilya natin. Pero matigas ang tatay mo. Ayaw niya kami magkaroon ng komunikasyon sa'yo. At lalong ayaw niyang ipaalam ang kalagayan niya sa'yo na nagkasakit siya at na-ospital. Ilang beses na siyang na-ospital, pero ito ang pinakamalala. Mahabang sagot ng nanay niya habang umiiyak. Pero nay, dapat sinabi niyo sa akin. Anak niyo pa rin po ako. Alam ko pong nagkagawa ako ng kasalanan sa inyo, pero pamilya ko pa rin kayo. Ako yung nabigla sa nakita ko. Samantalang umuwi kami para sana may ibalita sa inyo. Umiiyak pa ring banggit ni Isabel. Doon lang napansin ni Aling Claring na malaki pala ang tiyan ng anak niya. Buntis ka, anak? Lumuluhang tanong ng nanay niya. Oo, inay. Magtatatlong buwan na po. Patawarin niyo po ako, nay. Hindi ko gustong sawayin kayo, pero pinaglaban ko lang kung ano meron sa amin na Jacob. Matagal na kitang pinatawad, anak. At alam kong pati ang tatay mo ay mapapatawad ka rin niya. Oras na magising siya at makita ka niya. Nagising nga si Mang Lando at agad na nilapitan ni Aling Claring. Halos isang linggo din na wala itong malay. Lando, mabutit nagising ka na. Nauuhaw ka ba o nagugutom? Sandali, tatawag ako ng doktor. Sambit ni Aling Claring at takmang lalabas na sana ito pero pinigilan siya ni Mang Lando. Okay lang ako. Hindi ako nagugutom. Pero nauuhaw lang ako. Saad ni Mang Lando. Pagkarinig ni Isabel ay agad siyang kumuha ng maiinom at binigay sa kanyang ama. Nagulat si Mang Lando dahil si Isabel ang nag-abot ng tubig sa kanya. Kaya pagkainom ay agad siyang inusisa. Anong ginagawa mo dito, Isabel? Makikita mong galit pa rin ito sa kanya. Tay, kumusta na po kayo? Sabay gagap ng palad niya sa ama. Patawarin niyo po ako kung naging suwail akong anak. Hindi ko po kagustuhan na maging bastos na anak. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. At nagsisisi po ako sa pagiging pasaway kong anak. Pero mahal na mahal ko pong pamilya natin. Mahal na mahal ko po kayo nila nanay. Lumuluhang sambit ni Isabel habang nakayuko. Mahal mo ang pamilya natin. Mahal mo kami. Hindi yan totoo. Dahil kung totoo man yan, hindi mo kami binigo. Isa kang suwail na anak. At kailanman, hindi kita mapapatawad. Lumayas ka dito. Lando, tumigil ka. Huwag mong gawin yan sa anak mo. Hindi mo na ba siya mahal? Lumuluhang tanong ni Aling Claring sa asawa. Tay, patawarin niyo po ako. Lumapit naman si Jacob para pakalmahin ito. Si Aling Claring naman ay pinagsasabihan si Mang Lando. Lumayas ka dito. Lumayas kayo dito. Wala akong anak na suwail. Dahil sa'yo, napahiya ako kay Vladimir at sa pamilya nito. Wala na akong mukhang mayarap sa kanila. Mariing galit na sumbat nito pero makikita mong nangihina pa rin. Kahit na anong gawin ni Aling Claring kay Mang Lando ay wala itong bukang bibig kundi ang palayasin si Isabel. Makikita mong nasaktan ito at labis na sumama ang loob kay Isabel kaya nagkasakit ito. Aalis na sana ang dalawa ngunit biglang pumasok naman ang doktor para tignan ang kalagayan ni Mang Lando. Naudlot ang pag-alis nila Isabel at nakinig sa sasabihin ng doktor. Dok, kumusta pong asawa ko?
Agad na tanong ni Aling Claring pagkatapos niya itong sariin. Okay naman siya, misis. Ngunit mahina pang pasyente at kailangan pa rin siyang magpahinga. Hanggat maaari, bawal siyang mapagod at ma-stress. Huwag niyo rin ho siyang bibigyan ng sama ng loob dahil hindi makakabuti sa kondisyon niya. Sige ho, Dok. Maraming salamat ho. Nakaalis na ang doktor at hindi pa rin umiimik si Isabel dahil sinisisi niya ang sarili niya sa nangyari sa kanilang ama. Sobra siyang nagsisisi at hindi alam kung paano makakabawi. Pinauwi muna sila ni Aling Claring sa bahay upang makapagpahinga dahil wala pa silang pahinga. Samantala, pagka-uwi nilang dalawa sa bahay ay naabutan nila ang nakababatang kapatid niyang si Marta. Nagluluto ito ng hapunan. Ate! Masayang bati nito. Marta! Tawag din ni Isabel sa kanya na umiiyak at yumakap sa kanyang kapatid. Bakit ka umiiyak, ate? Gising na si tatay. Ngunit ayaw niya akong makausap. Hindi niya ako mapatawad. Ipinagtatabuyan niya ako. Hayaan mo, ate. At darating din yung oras na magkakaayos kayo ni tatay. Halina't kumain muna tayo para makapagpahinga na rin kayo. Nagluto ako ng paborito mong nilagang baboy. Tumangulang siya at nagsimulang humakbang papuntang kusina kasama ang nobyo nitong si Jacob. Habang kumakain sila ay may biglang huminto na sasakyan sa harap ng bahay nila. Malakas na katok ang maririnig mo mula sa labas. Agad na pinagbuksan ni Isabel, ang taong kung makakatok ay parang wala nang bukas. Vladimir? Gulat na tanong ni Isabel dito. Oh yes, darling. Ako nga. I'm glad to see you again. Masayang bati sa kanya ni Vladimir. Anong ginagawa mo dito? Well, para maningil ang pagkakautang sa akin. At syempre, para makita ka. Nakangising sagot nito. Mapaglaro talaga ang tadhana. Kung kailan masaya na si Isabel sa piling ni Jacob at heto naman at bumabalik si Vladimir sa kanya. Utang? Anong utang sinasabi mo? Did you forget? Ang utang ng tatay mo sa pamilya ko. Malaking pera ang inutang sa akin ng tatay mo dahil nag-invest siya sa isang negosyo sa pag-aakala niyang lalago ito. But sad to say, na-scam lang siya. Teka. Anong negosyong tinutukoy mo? Online business na sinabayan pa niya ng pakikipagsosyo sa mga taong lolokohin lang pala siya. At hindi biro ang halagang nilagay ng tatay mo dito. About 5 million na rin ang inabot kasama ng interest nito. Napamaang si Isabel sa kanyang natuklasan. Walang binanggit ang pamilya niya tungkol dito. Lumapit si Jacob sa dalawa kasama na si Marta dahil sa narinig nila kay Vladimir. Lahat sila ay gulat na gulat at walang salitang maapuhap sa kanila. Nabasag lang ang katahimikan sa bahay nila nang magpaalam na si Vladimir at sinabing babalik ulit siya para maningil. Pagkaalis niya ay saka lamang nagsalita si Marta. Ate, hindi ko alam ang utang na sinasabi ng lalaking yun. Walang nababanggit si tatay sa amin. Don't worry, mahal ko. Malalagpasan din natin to. Saad ni Jacob, sabay yakap kay Isabel. Ilang araw lang ay bumalik na rin si Jacob sa Maynila dahil may trabaho pa ito. Nakalabas na rin ng ospital si Mang Lando. Sa bahay ay nag-usap-usap ang pamilya. Nagtapat na rin ang tatay niya ng problema niya tungkol sa utang nito. At hindi inaasahan ni Isabel ang isang kahilingan nito para mabayaran ang utang ng pamilya nila kay Vladimir. Ano ho? Bakit ako? Heto naman po tayo, tay. Isabel, ikaw ang gusto ni Vladimir. Isang pagpapakasal mo lang sa kanya ay bayad na lahat ng utang natin. Tay, bakit kasi umutang kayo ng ganong kalaking halaga sa lalaking yun? Anak, sa kagustuhan kong umangat tayo, ay sumali ako sa mga negosyong hindi ko naman akalain na maluloko ako. Malungkot na saad ng ama. Pero mahal ko si Jacob, tay.
at magkakaanak na kami. Hindi ko siya pagpapalit sa lalaking yon. Baka may ibang paraan pa, Tay. Malungkot na sabi niya. Anak, ang pagpapakasal lang ang naiisip kong solusyon. Binigo mo na kami dati ng nanay mo. Sana sa pagkakataong to, huwag mo na kaming bibiguin. Napabuntong hininga si Isabel. Ang hirap ng hinihiling ng tatay niya. At hindi niya kayang hiwalayan si Jacob pagkatapos ng lahat dahil lang sa utang ng tatay niya. Siya na naman ang magsasakripisyo. Hindi niya alam ang gagawin. Naguguluhan na siya at naiiyak sa sitwasyon ng pamilya nila. Mayaman si Vladimir pero mahal niya si Jacob. Nasa ganung pag-iisip siya nang mag-ring ang telepono niya. Agad niya itong sinagot. Jacob, mahal ko, napatawag ka. Mahal ko, Isabel. Okay ka lang ba dyan? Kahit anong mangyari huwag kang papayag na ipakasal ka sa Vladimir na yun Ramdam ni Isabel na malungkot ang tinig nito. Oo naman, mahal ko. Hinding-hindi. Pero paano mo nalaman ang tungkol sa pagpapakasal? Sinabi ni Martha sa akin ang napag-usapan niyo. Marami pa silang napag-usapan pero iisa lang ang nasa isip niya. Ang huwag magpakasal sa lalaking hindi niya mahal. Hinding-hindi at mahal na mahal niya si Jacob at ang magiging baby nila. Ngunit sinubok talaga sila ng tadhana. Ilang araw na ang nakalipas pero hindi pa tumatawag si Jacob sa kanya. Huling usap nila noon nung nakaraang linggo pa at nag-aalala na siya. Sinubukan niyang kontakin ang mga kasamahan nito sa trabaho pero hindi rin nila alam kung nasaan ito. Lumipas pa ang ilang linggo hanggang maging buwan na ang paghihintay ni Isabel. Isabel, hindi ka na niya babalikan. Huwag ka nang umasa pa kay Jacob. Mahabang panahon na ang binigay kong palugit sa inyo. Kaya tanggapin mo na ang alok ko. Kung hindi, ay mapipilitan ako na ipadampot sa pulis ang tatay nyo. Naguguluhan si Isabel dahil samot-saring emosyon ang nararamdaman niya. Hindi na niya alam ang gagawin pa dahil sa sitwasyon. Dagdag pa sa Jacob na kinalimutan na ata siya, pati mga pulis ay walang balita sa kanya at ang baby nila. Hinaplos-haplos ni Isabel ang tiyan niya at ilang buwan na lang ay manganganak na siya. Paano sila nang magiging anak niya? Asan ka, Jacob? Asan ka? Sa isip ni Isabel habang nagtatangis ang puso niya. Isabel, pumayag ka nang magpakasal kay Vladimir kung talagang may pakialam ka pa sa pamilyang to. Anak, alam kong masaya ka na kay Jacob at siya talaga ang mahal mo. Pero anak, ayokong makulong ang tatay mo. Baka hindi ko kayanin. Naluluhang singit ng nanay niya. Dahil sa kanyang narinig ay mas lalong nagtatalo ang isipan niya. Wala rin si Jacob na naglaho na lang bigla at iniwan sila ng baby niya. Nagagalit siya kay Jacob. Pakiramdam niya wala siyang kakampi. Napapahig nila si Isabel na magpakasal kay Vladimir kahit na nagdurugo ang puso niya. Dahil sa pakiusap na rin ng magulang nito sa kanya at ang isipin niyang posibleng makulong ang tatay nila. Wala na rin kasing paramdam sa Jacob na dapat ay kakampi niya sa mga panahong iyon. Kinasal sila ni Vladimir nang walang ibang nararamdaman kundi ang magluksa dahil si Jacob pa rin ang mahal niya. Mabilis dumaan ang araw. Nakapanganak na si Isabel ng isang malusog na lalaki pero wala pa ring dumarating na Jacob. Naging mabuting asawa at tatay din naman si Vladimir kaya't hindi rin nahirapan si Isabel para pakisamahan ito. Naging maayos naman ang lahat, lalo na ang pamilya niya. Wala nang utang ang tatay niya sa pamilya ni Vladimir. Masaya ang lahat pero hindi siya. Jacob, mahal ko. Nararamdaman kong buhay ka pa. Please bumalik ka na sa akin. Bakit bigla ka nalang nawala? Andito yung anak natin, oh. Sana, nandito ka rin.
para makita mo siya at makasama. Pagtangis ni Isabel sa kwarto habang nakatitig sa natutulog nilang anak na Jacob. Maya-maya ay kumakatok na si Vladimir sa labas. Pinapasok siya ni Isabel. Isabel, para sa'yo. Masayang bungad ni Vladimir pagpasok niya ng kwarto. Napansin niyang namumugto ang mga mata ni Isabel pero hindi na nito nag-abalang magtanong pa. Alam naman niya ang dahilan kung bakit ganoon si Isabel. Isang set ng alahas ang binili ni Vladimir sa kanya. Happy first anniversary! Masayang bati nito. 1 taon na pala simula noong ikasal sila ni Vladimir at buong akala niya ay magiging miserable ang buhay nilang mag-ina sa kanya. Halos lahat ng araw ay pinakita niya ang pagmamahal niya para sa kanilang mag-ina. Happy anniversary din, Vladimir. Nag-abala ka pa. Alam mo naman na espesyal ka sa akin kahit na hindi ako ang nilalaman nito. Sabay turo sa puso niya. May nadama siyang awa para sa lalaki. Kahit paano, naging mabuti siyang asawa sa kanya. Nakaramdam siya ng konting guilt sa puso niya. Pero anong gagawin niya kung ang puso niya ay na kay Jacob lang at wala ng iba? By the way, I have 2 tickets for Paris. Naisip ko since anniversary naman natin, why don't we try to spend quality time with each other? Nakangiting sambit nito sa hawak na tickets. Aalis tayo? Yes, honey. Just the 2 of us. Meron din kaming property doon at pwede doon tumuloy. Pero papaano si Baby Marco? Don't worry. Everything will be settled. Marami namang magbabantay sa kanya. Saka, andyan naman ang mga magulang mo. For sure, hindi naman siya pababayaan. Nakangiting wika nito. Siyempre anak ko yun. Nag-aalala ako pag hindi ko siya kasama. Ako nang bahala sa lahat, please. Sige, pero uuwi din tayo agad ah. Yes, honey. Thank you. And promise, uuwi tayo agad. Habang nasa biyahe sina Vladimir at Isabel papuntang airport, ay mababakas mo ang mga ngiti sa mata ni Vladimir. At walang sawang nagpasalamat kay Isabel dahil pinagbigyan niya itong makapagbakasyon sila sa Paris. Sa daan ay makikita mo ang mga sasakyan na animoy nakikipagkarirahan. Sa hindi inaasahan ay may nakasalubong silang isang malaking truck na nagmamadali at nagpagewang-gewang na rumaragasa papunta sa kanila. Isang malakas na pagkakasalpok ang nangyari sa pagitan ng dalawang sasakyan at sa tindi ng pagkabangga ay halos mayupi ang kotseng sinasakyan nila Isabel. Biglang nagkagulo at ang daming taong nakiusyuso kung ano talaga ang nangyari. Halos hindi maigalaw ni Isabel ang isang braso niya at sobrang naipit ito. Pati ulo niya ay namamaga. Nakarinig pa siya ng mga rescuer ng mga sasakyan bago siya dinala sa ospital. Isang matipunong lalaki ang nagbuhat kay Isabel habang mabilis na isinakay niya ito sa kanyang sasakyan. Please, Isabel, don't die. Naiiyak na sabi ni Jacob. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Isabel sa pagkakataong iyon at sa hindi inaasahang isang aksidente. Halos 2 taon na rin na hindi niya ito nakita at marami siyang kasalanan dito. Marami siyang dapat ipaliwanag dito at kailangang mag-usap sila. Si Vladimir naman ay dinala rin sa ospital kasama ang driver nito. Ngunit dead on arrival silang dalawa. I'm sorry, pero wala na si Vladimir. Masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya. Dahil sa lakas ng impact ay napuruhan ang internal organs nito. Malungkot na balita ng doktor sa pamilya ni Vladimir. Makikita mong umiiyak ang mga pamilya nito dahil sa nangyari. Dok, si Isabel, kumusta ang anak ko? Umiiyak ding tanong ni Aling Claring. As of now, hindi pa siya stable. Maraming napinsala sa kanya, lalo na ang brain niya.
at hindi madali sa kanyang makasurvive agad. Pero gagawin namin ang lahat para makaligtas siya. Please, Doc. Iligtas niyo ang anak ko. Umiiyak na sabi nito. Nailibig na si Vladimir at ang driver nito. Ngunit hindi pa rin nagigising si Isabel. Ilang araw na ring dumadalaw si Jacob ng palihim sa ospital sa pagbabakasakaling gising na ito. Diyos ko, iligtas mo po si Isabel. Hayaan niyong makasama ko pa siya. Kasamang anak namin. Marami akong pagkukulang sa kanila. Umiiyak na si Jacob habang hawak niya ang kamay ni Isabel. Palihim niyang pinuntahan ito sa kwarto habang wala ang mga pamilya nito. Napakaswerte pa rin ni Isabel dahil after 2 months ay nagising na rin siya. At mabuti na lang at hindi naapektuhan ng husto ang utak niya. Hindi siya nagkaroon ng amnesia dahil na rin sa mga panalangin ng mga taong nasa paligid niya. Ilang araw na rin at nakauwi na si Isabel sa bahay nila at nagpapagaling. Namalagi siya sa bahay ng pamilya niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na patay na si Vladimir. Kahit na hindi niya ito mahal, ay malungkot pa rin siya dahil sa kabaitan na pinakita nito sa kanilang mag-ina. Habang pinagmamasdan niya ang anak niyang natutulog, ay biglang may narinig siyang sakyan. Isang magarang kotse ang pumarada sa harap ng bahay nila. Kuya Jacob! Gulat na narinig niya mula sa labas. Bigla siyang kinabahan. Hindi siya maaring magkamali sa narinig. Si Jacob ang tinawag ng kapatid niyang si Marta. At lalong nakumpirma pa niya ito nang matanaw niya ito sa labas ng bahay nila. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Magagalit ba siya o mananabik? Isabel, Tawag niya rito pagkakita sa kanya. Jacob? Tanong niya at hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Sige ate, maiwan ko muna kayo ni Kuya Jacob. Maghahanda lang ako ng merienda. Isabel, alam ko marami kang katanungan kung bakit ako nawala ng biglaan. Pero sa maniwala ka at sa hindi, ay naset up ako ni Vladimir. Napagbintangan ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa at para hindi makulong, sinabihan ako ng boss ko na magtago sa malayo at wag na wag ko raw sasabihin sa yung nangyari. Dahil baka mag-alala ka. Hanggang sa nalaman kong si Vladimir pala ang may pakana ng lahat para magkalayo tayo at mapakasalan ka niya. Kinasabwat pa niyang boss ko. Binigyan niya ito ng malaking halaga para lang makalayo ako sa'yo. Sa inyo ng anak ko. Tinakot ako ni Vladimir. Papatayin daw niya kayo once na nanggulo ako. Mas mahalaga ang buhay niyo ng anak ko. Kaya nanahimik ako sa mahabang panahon. May pera si Vladimir at alam ko marami siyang pwedeng gawin sa inyo. Halos mawala sa katinoan si Isabela sa kanyang nalaman. Ano? That bastard! Kaya palang bait niya sa aming mag-ina dahil may ginawa pala siyang kalokohan. Akala ko pa naman totoo ang lahat ng pinakita niya. Galit na galit si Isabela. Pero paano ka nakatakas sa kanila? Naguguluhang tanong niya. Sa pagtatago ko at paglayo sa inyo, may nakilala akong isang matandang lalaki, mayaman. Niligtas ko siya minsan sa mga hayop na gustong lumapas sa kanya habang siya ay nangangaso mag-isa. Dahil wala siyang anak at sila lang ng asawa niya ang magkasama sa buhay, ay kinupkup niya ako at tinulungang pag-aralan ang mga iba't ibang negosyo niya. Hindi ko inaasahan na ganun pala siya kayaman. Ipinagkatiwala niyang ibang mga negosyo niya sa akin. Kaya ako ganito ngayon. Duwag ka, Jacob! Duwag ka! Bakit hindi mo kami binalikan ng anak mo? Umiiyak na sabi nito. Mahal ko, babalikan ko sana kayo. Pero sa hindi ko inaasang pagkakataon, sa isang aksidente kita nakita. Aksidente? Nandun ka ba nung na-aksidente kami ni Vladimir? Oo, mahal. At ako ang nagdala sa inyo sa ospital. Takot na ako na baka hindi na kita makausap na gaya nito. Kaya pala, pakiramdam ko, ligtas na ako dahil pamilyar sa akin ang mga brasong bumuhat sa akin. Shh! Mahal, huwag ka nang umiyak.
Kahit ilang beses pa tayong subukin ng tadhana, hindi ako mawawala sa inyo. Yumakap na si Jacob sa kanya. Narinig nila ang anak nilang umiyak din. Napangiti sila at sabay silang lumapit at kinarga ito na Jacob. Anak, I love you. Andito na si Papa. Marahang banggit niya. Napaluha lalo si Isabel sa kanyang narinig. Sobrang saya niya na makita ang mag-ama niya habang karga-karga nito ang anak nila. Matagal na niyang inaasam-asam ito. Dumating ang mga magulang ni Isabel at nagulat sila nang makita si Jacob. Kung dati ay ayaw na ayaw ng tatay niya si Jacob, ngayon ay halos maiiyak na humingi ng kapatawaran sa mga ito, lalo kay Jacob. Nagmano sila sa mga ito. Patawarin mo kami, Jacob. Hindi kita binigyan ng pagkakataon para mahalin mo ang anak ko. Nahihiya ako dahil makasarili ako. Hindi ko naisip na marami ang masasaktan dahil sa kagustuhan ko. Pati mag-ina mo, napalayo sa'yo. Patawarin mo kami. Nagsusumamo si Mang Lando. Anak, Jacob, kahit ako patawarin mo dahil hinayaan kong magkalayo kayo ni Isabel. Sana mapatawad niyo kami. Umiiyak na rin si Aling Claring. Mang Lando, Aling Claring, hindi po ako galit sa inyo. Ginawa niyo lang po ang alam niyong makakabuti para kay Isabel at sa pamilya niyo. At matagal ko na po kayong pinatawad. Teka, bakit Mang Lando tawag mo sa akin? Tatay na rin ang itawag mo sa akin. O kung gusto mo, Daddy. Pabirong wika ni Mang Lando. Nagtawanan naman ang lahat. Sige po, Daddy. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. Pabirong ganti rin ni Jacob. Lalong lumakas ang tawanan nila. Makikita mong masaya na ang bawat mata nila dahil sa pagpapatawad nila sa isa't isa. Pagkatapos makarecover ni Isabel mula sa aksidenteng natamo niya, ay sinama na ni Jacob silang mag-ina kung saan siya namamalagi. Mabuti na lamang at naging maayos na ang lahat at nagpakasal na rin sila. Mahal ko, salamat sa araw-araw na pagmamahal mo sa akin at sa mga anak natin. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang pinili ko simula umpisa pa. Mas maraming salamat, Isabel. Dahil binigyan mo pa ako ng pagkakataon para mahalin ka at mahalin mo. At naglapat naman ang mga labi nila na animoy wala nang bukas. Sa umpisa ay dahan-dahan lang hanggang sa hindi na niya mahabol ang hininga niya. Naging malikot na ang mga kamay ni Jacob na animoy may hinahanap. Halos mabaliw pa rin si Isabel sa ginagawang pagpapaligaya sa kanya ng asawa niya. Oh, Jacob, ikaw pa rin pala talaga ang nakakapagpalambot sa akin. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jacob at pinaramdam kay Isabel ang tunay na pagmamahal. Sabay nilang inabot ang ritmo ng sayaw ng kaligayahan. Parehong darang nasa init ang dalawa na animoy sila lang ang tao sa mundo. Dooy maririnig ang ungol ni Isabel. I love you, Isabel. Halos pabulong na sambit ni Jacob. Wakas. Please like, subscribe, notify,